Kaibigan, mga kapatid at mga kababayan, dito tayo sa malilim na lugar uli. Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, sa ating tuloy-tuloy na pagbabasa ng mga verses ng Bible, ang basahin natin ngayon ay ang 1 Corinthians 15 verse 2. Ito ang ating mababasa. Sa pamamagitan naman nito ay ligtas kayo kung matyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Sabi ni Apostol Saul, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Sabi ng ating apostol na si Saul na ang kanyang sinabi o mga isinalita sa pinangaral sa atin ay magtatamo tayo ng kaligtasan. Anong kaligtasan yon? Ito ang espiritual na kaligtasan ng ating kaluluwa na sa pagbabalik ng ating Panginoon, ililigtas ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ano naman ang sinasabi ni Apostol Saul or Paul na walang kabuluhang pananampalataya? Maraming walang kabuluhang pananampalataya na sinasabi sa Bible, mga kaibigan. Pananalita, mga kaisipan natin na sarili lang natin ang iniisip sa mata ng Panginoon, paniniwalang walang kabuluhan. Bakit? Hindi kasi umaabot yan sa kaligtasan, kaya sinasabi niyang walang kabuluhan. May katapusan kasi. Pagdatapos ang buhay natin, wala tayong naimbak na sinasabi niya na kayamanan sa langit, yung pagsunod sa kanyang kalooban. Ano naman itong walang kabuluhan na pananampalataya? Isa diyan, mga kaibigan at mga kababayan, itong mababasa natin dito sa mga kautusan ng Panginoon sa Ten Commandments, dito sa Exodus 20 verse 7. Ang sabi diyan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong si Yahweh ng walang kabuluhan, sapagkat hindi isipin ni Yahweh na walang sala ang magbabanggit ng kanyang pangalan ng walang kabuluhan. Binabanggit ang kanyang pangalan ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi sa mensahe, ginagamit lang, hindi sa magandang balita, kundi baka sa jokes, ginagawang jokes o ginagawang yung magagalit ka, lalo na yung mga Cebuano, ginagamit nilang deceiver o satanas ang pangalan ni Yahweh. Bakit ko nasasabi? Instead na Yahweh, ginagawa nilang Yawa. Hindi nila alam na yan pala ay paggamit ng salita ng pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan, sapagkat nandoon yung YHWH sa pangalang yang ginagamit bilang hindi na tagapagligtas kundi deceiver. Kaya bawal nating gamitin yan, mga kaibigan at mga kababayan, kung alam natin, no? Maliban sa hindi nakakaalam, wala tayong doon, pero hanggat ikay ay nakakaalam, talagang huwag mong babanggitin yan ng walang kabuluhan, sapagkat ito ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa mga sulat ni Apostol Juan 4 at ang talata ay 22, na ang kaligtasan natin ay manggagaling sa mga Hudiyo. Sinasamba ng iba, yung sinasamba nila, hindi nila nakikilala, sabi ng Panginoong Yeshua Messiah. Ngunit ang sinasamba namin, ang sabi niya, ay kilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudiyo, sa mga Hebreo. Kaya dito, mga kaibigan at mga kababayan, mayroon na tayong ideya. Bakit? Ang kanyang pangalan ay galing sa Hebreo word. Kaya ang ginagamit natin sa ating ministry, sa ating mensahe ngayon, sa mga nakaraan, gumagamit tayo amang banal na si Yahweh at ang ating tagapagligtas ay si Yeshua Messiah, instead na hybrid name, sapagkat alam naman natin na ang Bible ay nagmula yan sa Hebreo. Yan ang katotohanan. Hindi natin yan mapasusubalian. Kaya dito, mga kaibigan at mga kababayan, wag naman sana sasama ang iyong loob sa atin. Paulit-ulit ko itong sinasabi, sapagkat tayo lamang ay nagsasalita ng ayon doon sa tunay na kalikasan ng Panginoon at kung saan siya
at kung yun ang tunay na kanyang pangalan. Kaya iwasan natin na tayo ay magkasala sa pananampalataya natin. Kala natin ang pananampalataya natin ay tuwid na, ngunit mayroon palang kunting kamalian, no? Actually sa Panginoon hindi konti, malaki yan. Pero sa hindi nakakaalam, hindi pa nakakaalam, hindi pa naman niya iisipin yan na may sala. Pero sa nakakaalam na pilit pa rin na winawala o pinasisinungalingan ang sinasabi ng kasulatang Hebreo, ay nasa kanya na yan, no? Sa kanya na yan. Wala na tayong doon, wala na tayong magagawa doon. Ang Panginoon na lang ang nakakaalam sa kanilang mga puso at kanilang kaisipan. Basta tayo ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon na ipahayag ang kanyang dakilang pangalan. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan.